Abot sa dagat. Grabe na kita mo nga inom ng mga tubig sa dagat. Sampo sila sa grupo na nagsama-sama matapos ang isang araw na palutang-lutang sa laot. Nakita sila ng taga-Taguluan River Corporation na nagkataon lang na nagsusurvey ng ilog. Among pagtuo nga, dili na gini maluwas. Sa diya nga, ang oras sa alas 10 sa kadlawon, grabe na katuglaw. Grabe na gid ang among pag-antos dito. Natuo na gid may nga, dili na gid may mapuhi pa. Ayon kay Rodolfo, marami pang mga tao na nandoon sa laot. Sana raw buhay pa rin ang ibang nakita nila. Mula sa Cagayan de Oro, Jackie Cabatuan, GMA News. Price freeze sa mga pangunahing bilihin umiiral na sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Sendong. At ang mga lalabag na negosyante, maaaring kasuhan. Narito ang report ni Julius Segovia. Kasunod ng deklarasyon ni Pangulong Noynoy Aquino ng State of National Calamity, otomatiko na ring iiral ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar sa Visayas at Mindanao na sinalanta ng Bagyong Sendong. Ibig sabihin ayon sa DTI, mapapako ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa presyo ng mga ito bago manalasa ang Bagyong Sendong. Kabilang sa sakop ng price freeze ang bigas, tinapay, gatas, kape, itlog, mantika, noodles, sardinas, karne at isda. Ang mga mapapatunayang nananamantala, posibleng kasuhan ng profiteering na may parusang hanggang 10 taong pagkakakulong at multang aabot sa 1 milyong piso. Paglilinaw ng DTI, hindi sakop ng price freeze ang Noche Buena items. Pero hindi ito ang pinoproblema ng ilang supermarket, kundi ang posibilidad daw na maapektuhan ang supply ng ilang produkto ng tuloy-tuloy na relief operations para sa Bagyong Sendong. Because peak period ngayon, tumaas na yung demand, tapos for regular eating, and then because of the festivities, and then pangangailangan pa dun sa mga relief centers, maaaring kaunti lang naman siguro, adjustment. Sa ngayon, sapat pa naman daw ang supply ng mga pangunahing bilihin pati na ng Noche Buena items. Para sa unang balita, Julius Segovia reporting. Malaking pondo raw ang kakailanganin para maayos ang mga nasirang linya ng kuryente at tubig sa Negros Oriental, bunsod ang pananalasa ng Bagyong Sendong. At mula sa Dumaguete City, may live report si Bernadette Reyes. Bernadette. Ikan, hindi pa rin balik sa normal ang supply ng tubig at kuryente dito sa Negros Oriental ilang araw matapos manalasa ang Bagyong Sendong. Samantala, ipinag-uutos naman ng lokal na pamahalaan ang agarang pagtanggal sa tumagilid na barko dito para maiwasan ang posibleng pagtagas ng langis mula dito. Nasira ang ilang tubo ng tubig dahil sa flash flood na dala ng Bagyong Sendong. Ayon sa lokal na pamahalaan, mangangailangan ito ng malaking pondo at panahon para maayos muli. Ang kuryente naman hindi pa rin naibabalik sa lahat ng lugar. May mga lugar kasi kung saan natumba o nabali ang mga poste ng kuryente. Sa bayan ng Valencia nga, may mga lugar na isolated at hindi marating dahil sa gumuhong lupa at mga nasirang kalsada. Namomroblema raw ang mga residente sa supply ng pagkain. Nakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa distribution utilities para sa agarang pagbabalik ng linya ng kuryente. Samantala, Igan, ngayong araw inaasahan na magkakaroon ng medical mission dito sa Dumaguete City sa tulong pa rin ng GMA Kapuso Foundation. Igan? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Nagulat po live mula sa Dumaguete City. Samantala, dagsana po sa Quiapo ang mga bumibili ng kanilang mga panghanda sa Noche Buena. At isa sa mga mabentang mabenta, mga tingi-tinging ham. Narito ang report ni JP Soriano. Dagsa na ang mga mamimili sa kilalang tindahang ito ng hamon sa Quiapo sa Maynila. Tradisyon na kasi para sa marami nating kababayan ang hamon sa Noche Buena. At dahil maraming gustong makatipid, parang artistang pinagkakaguluhan ang tingi-tinging ham. We make tingi for the sliced ham. We sell like 1/2, 1/4. It depends on the size of the family who's gonna eat it. 880 pesos lang isang buong Chinese ham. Mas mataas ng 40 pesos noong nakaraang taon. Nasa 2,500 hanggang 3,000 pesos naman ang isang buong Chinese leg ham. Ang isang kilong tingi ng hamon, nasa 740 pesos. Sa kahabaan ng Palangka Street sa Quiapo, nagkalat din ang mga tindahan ng iba't ibang pagkaing pampasko. Mayroong imported na queso de bola, ang smoked cheese, kastanyas, mansanas, ponkan,
Sabi ng DTI, okay lang ang tingi-tingi pero tiyakin pa rin daw ang kalidad ng produktong binibili at humingi pa rin ng resibo. Marami sa mga mamimiling nakausap namin, sanay na raw na bumili ng tinging Noche Buena items. Bakit kalahating kilo? Yun lang yung kaya ng pera. Hindi na kaya 1 kilo. Para lang may Para lang may pang Noche Buena. Pero meron ding ilang gaya ni Victor na ngayon lang bumili ng tingi. Binawasan niyo ba, sir, yung bili? Yeah, I just bought a portion. Bakit po? So I can donate to the victims of the Typhoon Sendong. Ang may-ari naman ng tindahang ito ng ham, magpapadala rin daw ng tinging hamon sa mga evacuation center sa CDO at Iligan bilang tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Dadagdagan pa ang bilang ng patay sa Bagyong Sendong mula sa NDRRMC. May live report si Dante Perelio. Dante! Yes, Igan, sa paglipas nga ng araw ay lalo pang nadagdagan ang bilang ng mga nasawi. Gayon din, Igan, yung bilang ng mga pamilyang naapektuhan nitong paghagupit ng Bagyong Sendong. Igan, sa pinakahuling tala ng NDRRMC ngayong alas 5 ng umaga, nadagdagan ng 19 ang bilang ng kumpirmadong nasawi, kaya nasa kabuang 976 na ito ngayon. Tumaas rin, Igan, ang injured sa 1,603 pero bumaba ang missing persons dahil nakita na yung 3 pang bangkay. Nananatili pa rin sa 432 ang bilang ng mga nasagip at nakaligtas. Tumaas naman ang bilang ng mga apektadong pamilya na nasa mahigit 65,000 na ngayon o halos 349,000 na individual. Bagamat isinara na, Igan ang 2 evacuation center dahil nag-uwian na raw sa kanilang mga bahay o nakitira sa kanilang mga kamag-anak ang ilan, mahigit 10,000 pamilya pa rin o 44,000 na individual ang nananatili sa 60 evacuation centers. Tinatayang aabot naman, Igan, sa 1 bilyong piso ang kabuuang halaga ng mga nasira sa infrastruktura at agrikultura. Sa ngayon, Igan, ay di pa raw masasabing nasa transitional recovery period na tayo pagkatapos nga nitong bagyong Sendong dahil patuloy pa raw ang search and retrieval operation at relief assistance. Inaasahan pa rin na madaragdagan pa ang bilang ng mga nasawi at nawawala sa mga susunod na araw. Sa panig naman, Igan, ng NDRRMC ay patuloy din ang pagpapadala nila ng mga non-food items. Katunayan, yung isang batch na tumitimbang ng 25,000 tons ay nasa Villamor Air Base na ngayon para nga ipadala dito sa mga naapektuhang mga probinsya. Yan muna ang latest mula rito sa NDRRMC. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio. Nagsasagawa na ng manhunt operation para madakip si retired Major General Jovito Palparan na nahaharap sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Bigo kasi ang mga pulis sa arestuhin ang retiradong general kahapon. Narito ang report ni Chino Gaston. Ang building na ito at compound na pagmamayari ni retired Major General Jovito Palparan sa barangay Us-Usan sa Taguig, ilang beses na ring napuntahan ng GMA News tuwing magpapa-interview ang general. Dito rin nakatira ang maraming taga-suporta ni Palparan, karamihan mga pamilya at kaanak ng mga sundalo. Pero wala rito ang retiradong general at wala ring tao sa kanyang security agency nang magtungo ang mga tauhan ng CIDG para isilbisa ng arrest warrant na inisyo ng Malolos RTC. Sabi ng barangay officials, hindi dito nakatira si Palparan. Once in a while, he comes to our office and then he stays there for a while and then later on, baka just to inspect the place. Iniutos ang pag-aresto kay Palparan bunsod ng hinaharap niyang kasong kidnapping at serious illegal detention kaugnay ng pagkawala ng mga UP student na sina Karen Empeño at Sherilyn Cadapa noong 2006. Ang testimonya ni Raymond Manalo ang pinagbatayan ng kaso. Nasaksihan ko naman yun at na-witness ko yan nung tinotorture na si Sherilyn at saka si Karen nang halos binaboy nila yung pagkababae. Maging ang bahay niya sa Pasig, pinuntahan pero wala rin si Palparan. Nasa CIDG headquarters naman sa Camp Crame ang 2 pang kapwa-akusado ni Palparan na sina Colonel Felipe Anotado at Sergeant Edgardo Osorio matapos kusang sumuko at magpasundo sa PNP CIDG. Bukod kay Palparan, 2 iba pang akusado ang hinahanap pa. Sa gitna ng pag-usad ng kaso, hustisya ang hiling ng mga magulang ni Sherilyn at Karen. Sila ang magbibigay ng protection sa taong bayan. Tapos sila pa ang gagawa ng ganun. Tama siya. Tama ang kanyang ipinaglalaban. Kung patay na, pakita rin nila
ang bahagi ng kanyang katawan. Pero malaki pa rin tiwala ko na buhay siya. Para sa unang balita, Chino Gaston reporting. Rider nakaligtas matapos pumailalim sa bus ang sinasakyang motorsiklo sa Quezon City. Ilang celebrities nangako ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Sendo. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita.